Yan, umiikot na. Oh, nandiyan ka na pala, par. May tanong ako sa'yo. Bakit pag bumibili tayo ng mga appliances tulad ng refrigerator, air conditioning, washing machine, tinatanong natin sa mga salesperson na, Ma'am, sir, inverter na ba yan? Pero alam mo bang may GPU ang Nvidia na tila naka-inverter na rin? What? Ito nga pala ang pinadala sa amin ng Asus. This is the Asus Dual GeForce RTX 4060 OC. Oo, para siyang appliance na inverter na rin. Kasi may kamahalan siya, pero makakatipid ka naman buwan-buwan. Gusto mo malaman yun, no? E di, tumambay ka muna dito. Arat. Mula nung nirelease ng Nvidia, itong mid-range 40 series GPUs, hindi masyado maganda yung pagtanggap ng tech community dito, particularly yung mga tech reviewers. Alam nyo naman na yun eh. Siyempre, matagal na yung nirelease to. Late na yung review namin, di ba? Pero una, kasi is mababa raw ang video memory nito. 8GB GDDR6 lang daw na kukulangin sa modern games and applications, lalo na pag sa higher display resolution mo ito gagamitin. Tapos, makitid daw ang memory bus na meron ito na 128-bit lang. Tapos, 272GB per second lang ang memory bandwidth. Unlike sa previous version nito na RTX 3060 na may 192-bit bus width and 360GB per second na memory bandwidth. Not to mention na mas konti din ang CUDA cores nito. Pero dapat tinitigil nyo na yung katoxican na yan eh. Yung kukumpara ka bigla sa kapatid mo, sabihin sa'yo, kaya ka di nag-o-honor eh. Kaka-computer mo yan eh. Ay, hugot eh. Pero on paper, kung titignan mo, nakakabahala nga naman kasi gumagamit lang itong GPU na to ng 8 lanes ng PCI Express 4.0. Unlike sa previous 3000 series counterpart nito, na 16 lanes ang ginagamit nila. Siguro dinahalan tayo ng Nvidia sa theoretical na ang PCI Express 4.0 by 8 ay kaparehas lang ng bandwidth na meron ang PCI Express 3.0 by 16. And since hindi naman kataasan ang GPU cores ng RTX 4060, sakto na daw ang 8 lanes para dito. Naintindihan ko naman yung Nvidia. Pero paano kung PCIe version 3.0 lang ang supported ng system ko? Puro naka A320 tsaka B450 lang kami dito. Alam mo, di ba? Di naka PCIe Gen 3.0 by 8 na lang kami nun, di ba? Gusto naman ata kami dun, Lods. Bote yan, Lods. Bote. Tinignan ko yan actually sa PCI Express feature test ng 3D Mark. At kalahati nga talaga ang mga tapyas sa bandwidth niya. From 13.01 to 6.49GB per second na lang ang bandwidth niya. Makaka-apekto ba ito sa gaming? Malalaman nyo yan gamit ang aming bagong assemble na test bench na may Ryzen 5 5600 CPU, 16GB na 3600MHz na RAM, and powered ito ng ROG Strix 1000 watts Gold Aura Edition power supply na baka naman Asus. Tinesting namin itong Asus Dual RTX 4060 OC sa ilang competitive games and AAA games. Sa Valorant, nag-average itong system at 439.6 FPS, 192.4 FPS sa CS2 at 155.1 naman sa Dota 2. Masasabi kong saktong-sakto dito ang mga 1080p gaming monitors na may 144 to 180Hz refresh rate na IPS panel. Though, nagulat ako sa resulta nung sinet ko na yung PCIe version niya to PCIe 3.0. Single digit na FPS lang naman yung nabawa sa Valorant and CS2. Pero, mas naging consistent yung frame time nila. Tapos, yung Dota 2, ito talagang umulat sa mundo ko eh. Mas napaganda pa nga nung naka-PCIe Gen 3 na eh. Mas naging smooth body. Yung hindi pagbili ng BKB ni RTC, nung kalaban nila yung Team Spirit, ayun, laglag. Sa AAA games naman, basic raster graphics lang, sakto pa din naman yung specs ng monitor na sinabi ko kanina. Lalo na sa Resident Evil 4 Remake. Pero, babawas ka nga lang ng graphics preset sa ibang games, lalo na sa Starfield. Basically, high-end kasi tong graphics card na to eh. High-end lang entry level. Yan, dito na ako tinamad. Kaya Cyberpunk 2077 na lang yung natest kong AAA game na naka-PCIe Gen 3. Pagka-test ko kasi nito, nakita kong, ay, wala namang pinagkaiba sa performance, mapa Gen 4 o kaya Gen 3. Kung meron man, dun lang sa 0.1% low. Diba, tinamad ako. Pero hindi ko naman yan tinipid. Kasi, para makita mo talaga yung difference ng PCIe Gen 3 sa Gen 4, dapat i-enable mo yung ray tracing. May difference naman siya, pero mga
stress na FPS lang ang pinakamalaki, which is di naman ganun ka-significant. Sa pure ray tracing performance niya, definitely, dapat yung pinakamababang ray tracing quality lang para maging playable siya. Kasi walang sense kasi sa akin yung ray tracing pagka hindi naka-high yung details ng laro eh. Tapos, bibigyan mo ng reflections yung hindi naman magandang detail, di ba? Walang sense, di ba? Buti pa yung Resident Evil 4, sobrang generous sa FPS kahit naka-ray tracing pa siya. Pero kaya nga daw mababa ang CUDA cores nito. Kasi magkaibang architecture naman daw kasi yung previous gen dito eh. 3rd gen ang ray tracing cores nito, then 4th gen ang tensor cores, which makes use of NVIDIA's optical flow accelerator blah blah blah, na dito nagre-relay yung DLSS 3.0 frame generation. Pero oo nga no, napaisip din ako eh, ano kaya mangyayari kapag naka-PCIe Gen 3 siya tapos naka-off pa yung resizable bar? Pagka naka-on and off yung resizable bar ng naka-ray tracing and DLSS 2.0 ang Cyberpunk, makikita nyo dyan, sa PCIe 4.0, wala masyadong hit yung pag-disable ng resizable bar compared sa naka-PCIe 3.0. Sobrang konti lang naman, pero significant yung 3 FPS na kulang kasi ramdam mo yun pag hindi siya nakaka-average ng 60 FPS eh. So ayun, pagdating sa gaming performance, ang masasabi ko dito is maliit lang o wala masyadong epekto sa performance pagka naka-PCIe Gen 3 system ka. Wala kang mararamdamang pagbaba. Eh saan mo lang ba mararamdaman yung pagbaba? Or should I say, saan banda mo ba hindi masusulit ang graphics card na to pag sinalpak mo siya sa PCIe Gen 3 na system mo? Matik sa Creative Works. Kunwari gagamitin mo siya pang render or 3D modeling. Kasi sa UL Protion Video Editing Benchmark, bumaba ng 9% ang score niya, which results to mas matagal ng almost 30 seconds ang render time niya sa 4K and 10 seconds naman sa Full HD gamit ang Adobe Premiere Pro version 24.0.0.58. Pero regardless, hindi ko recommended yung ganitong system setup pagka 4K video yung mga ine-edit nyo. Tig 2 hours yung hinintay ko sa mag-test niyan. Then, sa 3D graphics mark ng Passmark's performance test, kulang-kulang 9% ang ibinaba ng kanyang score. Nonetheless, pasok pa din yung score nito sa hardware requirements ng Passmark as recommended. So, check nyo na lang yung Passmark score requirement ng 3D rendering software na gagamitin nyo. Pagdating naman sa V-Ray, goods naman since wala pa namang 2% ang binaba. Kung gagamitin nyo to para sa Creative Works, ang masasabi ko dito is very good na to sa magsisimula pa lang and mag-practice pa lang. Pero kung gagamitin mo siya for professional work tapos complex yung projects mo, hindi ka mabibilisan dito. Check mo muna yung higher cards dito and definitely dapat kumuha ka ng CPU na mas madaming cores. Pero ang hula ko talaga sa mga bibili nito is ipanglalaro lang talaga nila. Tapos kung mag-upgrade mga kalahating dekada o lagpas pa. Parang pag-upgrade nyo lang din ng aircon, di ba? Nagpalit lang kayo kasi mas tipid sa kuryente pag inverter, di ba? Kahit na mahal. Ganito rin siguro ang approach doon. Ang SRP kasi nitong Asus Dual GeForce RTX 4060 OC is 21,920 pesos. May kamahalan, di ba? Halos para ka nang nag 1.5 HP inverter na window type aircon. Yun nga lang, in the long run, mananalo ka sa monthly bill mo. Kasi, tingnan mo ang average power draw nitong RTX 4060 sa mga games na to. Hindi pala magpas ng 115 watts na TGP rating niya. Ang magiging monthly bill mo niyan sa October rate ng Meralco na 11.8 pesos is 190.3 pesos. Assuming na 5 hours a day ka maglalaro niyan. Partida na yan kasi minsan hindi ka naman consistent na 5 hours naglalaro eh. Lalo na pag tita ka na kasi mapasandal ka lang, tulog ka na eh. Hindi man naging maganda ang pagtanggap dito sa graphics card na to dahil nga sa expectation na dapat mas maganda ang performance ng next Gen 60 series card sa previous gen na 60 Ti card. Well, nabago ng 4000 series yung pattern na yon, which is hindi mo siya agad-agad matatanggap given na mahal din kasi yung pricing niya. Wala ka naman din kasi magagawa eh. Ginastosan nila yung technology behind it eh. Hindi rin naman libre yung research and development ng AI nila. Tapos, wala din silang dikit na competition sa technology na ino-offer nila. So, para sa akin, bibilin ko ba din tong card na to kung bibili pa lang ako ng PC ngayon? Or, yung GPU ko is sobrang previous gen na, sabihin nating GTX 960, GTX 1060, or even RTX 2060. Pero pagka naka-RTX 3060 na ako, maghihintay lang ako ng next gen. Tapos, kung bibili na lang din pala kayo nitong RTX 4060, solid na tong Asus Dual GeForce RTX 4060 OC. In terms of build quality, design, performance, and cooling, wala nga lang siyang RGB. Ito na kasi yung pinaka-entry level ng Asus eh. And that's it! If you want more videos like this,
get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.